Ngayong araw nga ang balik namin sa Manila, kaya naman pinalinis ko muna ang aking kuko na sobrang dumi. Hi guys, this is Tina's TV from Masbate. So for today's video nga guys, ay bago kami umuwi ay tinapos muna nila ang natitira nilang trabaho. Kinulang nga sila sa sealant, kaya naman pagkatapos kong magpalinis ay agad akong dumiretso sa City Hardware. Bumili nga ako ng sealant at pagkatapos ay may nadaanan ako ditong bakery. Bumili na nga rin ako ng pang-merienda mamaya. Binilhan ko rin sila ng tubig. Sobrang sarap nga ng tinapay nila dito guys dahil mainit-init pa at bagong luto. Heto nga palang binili ko kaninang sealant. Gagamitin nga pala ito sa ceiling. Ito nga guys, nakaakyat na ako dito sa taas para ibigay ko ang sealant. Nagmamadali na nga silang tapusin ito dahil ang flight namin papuntang Manila pala ay 2 a.m. At kailangan pa namin magbiyahe ng 6 hours or 8 hours from Cotabato to Davao. Pagkatapos ko nga binigay ang aking binili ito at umuwi ako para mag-impake. Habang nga tinatapos nila ang trabaho ay ako naman ito piniplex ko ang linis nila ate sa akin. Hindi ko masyado gusto ang linis nila dito pero no choice tayo. Tingnan nyo naman kung saan papunta ang mga kuko ko. At heto na nga, ready to go na tayo, kaya see you sa part 2. Handa na nga kami sa biyahe namin papuntang Davao. Hi guys, this is Tina's TV from Masbate City. Nahihirapan nga ako dahil dalawa ang bag na dala ko at may dala pa akong sangunan. At heto naman ang kasama ko, hirap na hirap sa pagdala nitong kanyang maleta. Medyo mabigat nga ang dala niyang maleta dahil dito namin nilagay lahat ng tools, kaya naman nahihirapan siyang dalhin ito. Sobrang init nga dito sa Cotabato, kaya naman ang dala kong unan ay nilalagay ko sa aking ulo. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay nakarating na kami dito sa bus station. Papunta nga pala itong Davao. Agad na pinasok niya ang maleta sa ilalim para naman makaupo na kami. Kasama nga rin namin pala si Jimmy pabalik ng Maynila at siya naman ang nagdala ng iba naming mga gamit. Katulad ng kaldero, lutuan at saka kutsara at saka mga plato. Dahil pwede pa nga nila itong gamitin ng mga kasama niya pagdating sa Maynila. At heto nga, kinuha niya na ang bag dahil naawa na siya sa akin. Pagkatapos nga i-arrange ang mga gamit sa baba ay agad umakyat kami dito sa taas para naman makahanap kami ng upuan. Marami pang ang bakante dahil maaga-aga pa, kaya eto mayroon kaming pwesto na nakuha kaagad. Sobrang hirap nga kapag punuan na dahil mahirapan kang makahanap ng magandang pwesto. At isa sa dahilan kung bakit ayaw kong umupo sa likod dahil sobrang nakakahilo. Dinala na nga lang namin itong saging at lansones dahil sabi namin ay pwede namin itong kainin sa bus. Pinamigay na nga lang namin ang iba naming gamit na hindi na namin kayang dalhin sa Manila, katulad ng electric fan, 2 bedsheet. Binigay na nga lang din namin ang natitira naming bigas at iba't iba pang kasangkapan sa pagluto. Sa wakas nga ay matapos ang 4 na buwan ay natapos din ang aming project dito sa Cotabato. Masaya nga makarating sa iba't ibang lugar lalo na kung kasama mo ang mahal mo. Charing! Nagpapasalamat nga ako sa mahal na Panginoon dahil nilagay niya ako sa ganitong trabaho at buhay. Marami na nga akong napuntahang magagandang lugar dahil lang sa trabahong to, kaya thank you talaga Lord. Pakiramdam ko tuloy ay nasa Masbate lang ako dahil may gaysano rin pala dito. Charot! Halos ginabi na nga rin kami sa aming biyahe dahil sobrang layo nga ng Davao galing Cotabato. Medyo gutom na nga kami dito, buti na lang may dala kaming mainit na tubig, pantawid gutom. May tinitinda rin pala sila dito mga prutas, gusto ko sanang bumili kaso tinatamad akong bumaba. Meron nga pala sila ditong marang, mangustin, rambutan at langka. Marami rin pala sila ditong iba't ibang kulay na binebenta na duyan. Hindi ko lang alam kung magkano ang benta nila pero parang ang ganda. At heto na nga sa wakas nakarating na kami dito sa bus station. Sa sobrang pagod nga at gutom sa biyahe, heto hindi na may pinta ang aming mga mukha. Medyo malakas nga ang ulan dito sa Davao kanina, ngayon ay ambun-ambun na lang. At heto nga pasakay na kami sa taxi. Nauna na nga akong sumakay dito sa loob dahil wala naman akong ginagawa. Sila na ang bahalang maglagay ng mga bagahe sa likod. Pagpasok ko nga sa loob ng taxi ay hindi ko nga nagustuhan ng amoy. Dahil siguro medyo hilo pa sa biyahe kaya gano'n ang aking naramdaman. Bilib nga ako dito kay kuya dahil super ganda ng design niya sa taxi. Yun nga lang hindi namin nagustuhan ng amoy. Medyo halo-halo nga ang amoy ng taxi, medyo mapanghina parang ewan. Pero wala nga tayong magagawa dahil eto nakasakay na tayo, magtakip na lang tayo ng ilong. Sabi ko nga sa kasama ko, magpasalamat na lang tayo dahil hatid tayo sa airport ng buhay. Matapos nga ang 30 minutes na pagtitiis ng amoy ay heto nakarating na kami sa airport. Chinag nga rin ang aming mga bagahe dahil sobrang dami nga ng dala namin na tools.
At heto nga si Jimmy, hirap na hirap magbuhat nitong maleta dahil puno nga ito ng mabibigat na tools. Pagkatapos nga niya ay agad-agad na kaming nag-check-in. At sabi ko nga kay Jimmy, videohan mo ako para naman may pa-flex. Charot. Waiting nga lang kami ng ilang sandali at pagkatapos niya naiakyat na kami sa taas. Ilang beses na rin ako dito sa airport ng Davao kaya naman medyo alam-alam ko na ang pasikot-sikot. Natatawa nga ako dito sa mga kasama ko dahil tinitignan nila kung magkakatabi daw ba kaming tatlo. Pagkatapos nga ay umakyat na kami sa taas para maghanap ng makainan. Sobrang mahal nga ng mga pagkain nila dito, nakakaloka at nakakabutas ng bulsa. Pagpunta mo nga dito sa taas ay unang bubungad sa iyo ay mga bilihan ng mga pampasalubong. Marami nga sila ditong iba't ibang pasalubong kaya naman mamili ka na lang. Meron nga rin sila ditong tinitindang iba't ibang klaseng tuyo, merong danggit at saka tamban. Sa Masbate nga ay kadalasan namin inuulam ay tuyo.